Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Lunes sa Bandera News TV, Cotabato. Bandera Headlines. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng estudyanteng biktima ng pamamaril patay nitong umaga ng Linggo sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Siyam na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter BIFF sa ilalim ng karela ng faksyon sumuko sa pamahalaan. Bandera Headlines. Mahigit 200 na mga kabataang eskolar nakatanggap ng cash allowance mula kay Vice Governor Nathaniel Midtimbang. Bandera Headlines. Mahigit 30 milyon na halaga ng shabu na sabat sa bypass operation ng PIDEA sa probinsya ng Sulu. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Marso, taong 2024. Mula sa 105.3 EXJ-FM at sa bayan rin tayong napapanood live sa Channel 4 at 30 ng Maguindanao Sky Cable. At live din tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita, Howie Heberola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Narito ang detalye ng ating mga balita. Patay ng pagbabarilin ng mga hindi pa tukoy na mga salarin ang isang college student sa bahagi ng Dimasinod Avenue, Rosario Heights 5, lungsod ng Cotabato, pasado 7 ng umaga nitong araw ng Linggo. Ayon sa inisyal na ulat, kinilalang biktima na si Michael John Mangulamas, 21 taong gulang, isang estudyante at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon, napadaan lamang ang biktima sa simbahan at pagdating sa pinangyarihan ng krimen ay pinagbabaril ito ng hindi pa tukoy na mga salarin. Tinamaan ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at agad itong dinala sa pagamutan ng mga residente na malapit sa pinangyarihan ng pamamaril. Ulit kalaunan, pinawian rin ang buhay. Na-recover ng kapulisan sa crime scene ang 6 na basyo, caliber 45 pistol, personal grudge ang isa sa mga sinusundag ang ilo ng Cotabato City Police sa pamamaril. Ayon sa kapulisan, naging sa CCTV camera ang mukha ng suspect kaya madali na lang ito ma-identify. Nasa pangangalaga na rin ng forcing unit sa buong biktima para alamin kung may pagbabanta ito natanggap bago ang pamamaril. Sa
of Notre Dame University. Samantala, nagpapasalamat naman ang pamilya ni Michael John sa pagkondena ng Notre Dame University sa lahat ng mga nakiramay, maging sa mga otoridad at lalong-lalo na sa Cotabato City Government sa pagtulong sa kanila na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, siyam na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter BIFF sa ilalim ng Karelan faction subuko sa pamalaan. Dala-dala ang iprinisinta sa Battalion Headquarters 33rd Infantry Battalion sa Radjapuayan, Maguindanao del Sur. Ang pagsuko ng mga ito ay kasunod ng matagumpay na Joint Army at PNP operation sa boundary ng Mamasapano at Radjapuayan, Maguindanao del Sur nito ramang nakaraang linggo. Sa naturang operasyon, naaresto ang BIFF sub-leader na si Alias Amarox na wanted sa kasong destructive arson, paglabag sa anti-terrorism law at multiple attempted murder habang nasawi naman ang anak nitong si Muhammad Nanding. Kabilang sa siyam na mga sumuko ay ang tatlo pang kaanak ng nasabing sub-leader. Ilan sa mga ito ay mula sa bayan ng General Salipara, Cape Pendatun, Dato Unsay at Pikit. Sabay ring isinuko ng mga ito ang kanilang mga high-powered firearms. Katuwang ng militar at ng pulisya sa matagumpay na pagsuko ng mga BIFF members ang mga local government unit ng Radjabuayan kung saan binigyan ng mga ito ng paunang tulong. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, mahigit 200 na mga kabataang eskolar nakatanggap ng cash allowance mula kay Vice Governor Nathaniel Mittimbang. Pagbabalita si Kabanderang Raiza Kamit. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Mahigit 200 ang mga scholars nakatanggap ng cash allowance ngayong araw ng Lunes mula sa programa ni Maguindanao del Sur Vice Governor Nathaniel Mittimbang na tinawag na Manabang Scholarship Program. Ang nasabing scholarship payout ay pinangunahan ni Dato' Mittimbang Maguindanao del Sur Mayor Mary Joy Stephanie Mittimbang. Ang mga scholars ay nakatanggap ng tig 2,000 piso bawat isa para sa isang buwan na allowance ng mga ito. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa balitang yan, mahigit 2,000 na mga residente ng Dato' Mittimbang nagkabenepisyo ng food packs na handog ni Maguindanao del Sur Vice Governor Nathaniel Mittimbang. Magbabalita si Kabanderang Raiza Kamit. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Pamamahagi ng food packs ngayong araw ng Lunes sa munisipyo ng Dato' Mittimbang, Maguindanao del Sur, pinangunahan mismo ni Dato' Mittimbang Mayor Mary Joy Stephanie Uy Mittimbang ngayong buwan para sa buwan ng Ramadan. Ang pamamahagi ng food packs ay sa inisyatibo ni Maguindanao del Sur Vice Governor Nathaniel Mittimbang, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamumuno ni DSWD Secretary Rex Lon Rex Gatchalian. Abot naman sa 2,500 na mga benepisyaryo na residente ng Dato' Mittimbang ang nakatanggap ng nasabing food packs. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangki Manguradatu ang Provincial Peace and Order Council meeting sa Provincial Capital sa Buluan, Maguindanao del Sur, kung saan dinaluhan ito ni Vice Governor Nathaniel Mittimbang, mayors at mga board members. Nagpresenta rin ng Peace and Order Situation si 6th ID Commander Major General Alex Reliera, PDEA Farm Regional Director Jill Cesare Castro, Maguindanao del Sur PPO, BFP, BJMP at iba pa. Tinalakay sa pagtitipon ang mga ginagawang paghahanda at seguridad sa buwan ng Ramadan kung saan mayroong ginaganap na Ramadan-related activities. Naglahad din ng kanyang briefing si PDEA Farm Director Cesario Castro sa sitwasyon ng drug problem sa lalawigan. Pinuri ni PDEA Farm Regional Director Jill Castro ang provincial government ng Maguindanao del Norte
sa pangunguna ni Governor Bay Mariam Sangki Mangroddato sa matagumpay na kampanya kontra iligal na droga. Ito ang sinabi ni Director Castro sa ginanap na Provincial Peace and Order Council meeting ngayong araw ng Lunes, March 11. Bandera Live Report. Yes, Jasper, very promising yung drug situation ng Maguindanao del Sur. As a matter of fact, iuulat ko mamaya yung mga accomplishments nila at yung pag-improve ng kanilang barangay drug affectations. This will be credited doon sa good leadership ng chairman ng Provincial Peace and Order Council, si Governor Bay Mariam Mangroddato. At saka lahat ng mga mayors who made extra effort to make their respective barangays and municipalities drug cleared. Paulit-ulit kong sinasabi na yung drug affectation has some significant insofar as the peace and order situation of the locality is concerned. So I will be reporting mamaya yung complement ng PIDEA dun sa mga local government units na nagpapatupad nito. Promising in the way na compliance o sila sa barangay drug clearing, or talagang naramdaman ho natin na talagang kumonte ang problema ng droga sa Magsur? Yes, they are successful in all aspects. From the rehabilitation of the drug personalities, the intervention they provided, the participation of the local chief executive insofar as the anti-drug campaign and anti-drug operations is concerned. They are sharing intelligence and valuable intelligence packet para mag-umpisa yung PIDEA. These are all going good and very promising for Maguindanao del Sur. Sa tingin mo, Director, ano yung naging susi? Yung good leadership ng provincial government together with the participation ng local chief executive, the mayors and the barangay chairmen who actively made drug clearing sa locality nila possible. So out of 24 municipalities, ilang municipalities ng Guba o barangays yung sasabi natin na talagang may apektado na kaunti? Maliit-liit na lang, Jasper. As a matter of fact, we are just documenting and we just need documentations dun sa mga to be cleared para magkaroon ng clearing. But insofar as the supply and intervention of the drug personalities is concerned, maganda yung kinalalabasan ng kanilang mga effort. Bandera Live Report. Ilan sa mga napagtagumpayan ni Maguindanao del Sur ay ang bumaba ng drug affection, rehabilitation intervention at participation o pakikisa ng LGU sa kampanya kontra droga. Sa katunayan, dumarami na rin ang mga barangay na drug cleared sa nasabing lalawigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, balitang may kaugnayan pa rin sa droga, mahigit 30 milyon halaga ng shagun nasabat sa bypass operation ng PIDEA sa probinsya ng Sulu. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamit. Kabanderang Riza, i-bandera mo. Bandera Live Report. Isang lalaki arestado matapos na kumagat sa bypass operation ng PNP PIDEA sa barangay Tagbak, Indanan, Sulu. Sa report ng PNP, kinilala ang arestado na si alias To na residente ng nasabing lugar. Nasamsam sa sospek ang 2 piraso na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng droga na may timbang na 2 kilo na nagkakahalaga ng 13,600,000 pesos. Ilang non-drug items at kasama ring nabawi ang ginamit na bypass money. Sa ngayon, ang sospek ay nasa kustodiya na ng PIDEA Sulu at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, Ibandera.
Bandera Reports Afternoon Edition. Balitang may kinalaman pa rin sa droga. Tiklo ang isang tulak ng iligal na droga sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Datopiang Street Poblasyon sa Mlang, Cotabato nito lamang ikasampu sa buwan ng Marso. Sa ulat ng Mlang Municipal Police Station, dakong alas 9:30 ng gabi ng ikinasang operasyon sa naturang suspect na si alias Nardo, na kung saan agad itong nadinakma ng mga otoridad matapos nitong pagbentahan ang nagpanggap na police poster buyer ng iligal na droga na halagang aabot sa 2,040. Kasabay sa pagka-aresto ng suspect na kumpiska mula sa pag-iingat nito ang 5 piraso pang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalaang shabu na may bypass money at iba pang non-drug item. Nabatid na abot sa 1.5 na gramo ng shabu ang nakumpiska ng kapulisan at tinatayang halaga na may abot sa 10,200 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sinampang reklamo laban sa suspect. Ang sinagawang operasyon ng mga otoridad ay bunga ng mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga at kriminalidad sa tulong at suporta ng mamamayan para mapanatiling maayos, ligtas, payapa ang komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, dinagsa ng mga opisyal at miyembro ng Bangsamoro Armed Forces o BIAF ang Bangsamoro Government at ilang lokal na pamahalaan sa Bangsamoro Region sa isinagawang BIAF Consultation Meeting at Update on Bangsamoro Government sa Camp Drapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong araw ng Sabado, ika-9 sa buwan ng Marso. Layunin ng naturang aktibidad na maging handa sa darating na 2025 election at magbigay na rin ng pangkasalukuyang ulat sa mga proyekto at isinasagawang mga programa para sa mamamayan ng reyong Bangsamoro. Ikinatuwa naman ni Mayor Bruce Matabalaw na patuloy ang pagkakaisa ng mamamayang Bangsamoro na walang ibang nais kundi makamit ang pangmatagalang kapayapaan, progresibong kaunlaran at positibong pagbabago sa rehiyong Bangsamoro. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato, ngayong araw ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngala ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, field reporters, cameraman at technical team, ako ang inyong tagapagbalita Sabino Haberola para sa pinaka-respetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.